Ang ninuno. Naubod ng duwag. Wika ng Balaw. Nagtanong naman si Baki kung saan nila matatagpuan ang walog. Dagdag pa ng binata, meron bang ibang alaga ang mandirigmang engkanto maliban sa pinatay nilang malaking salagubang? Ayon sa Balaw, hindi malayo na meron, ngunit maaari ding wala. Ang mandirigmang engkanto hindi naglalakbay kung hindi kasama ang alaga. Kung napatay man nila ang isa sa mga ito, maaaring naganap na ng iba si Hasian. Maraming uri ng nilalang na pwedeng gawing alaga ang mandirigmang engkanto, basta lahat ng dambuhala at nakakatakot. Sa Ilaga, may mga mandirigmang engkanto doon. Magtanong tayo kung nasaan si Hasian. Wika ng Balaw. Hindi naman na nagsalita pa si Baki. Maya-maya pa habang naglalakad, bigla na lang nakarinig ang binata na tila paglagutok ng buto. Alam niyang galing ito sa loob ng katawan, kaya nagtataka si Baki. Hanggang sa may nalaglag na bagay sa harapan niya. Puti na paba, pamilyar ito kay Baki. Napahinto ang binata at maigi niyang tinitigan. Samantalang si Kadju naman, napahinto rin kasabay ni Tatay Juan. Nakita din nila ang nalalaglag na bagay. Napatanong pa si Tatay Juan kung ano ito. Hanggang sa dinampot ito ng binata at nilagay sa palad. Teka, parang katulad to ng tangan mo, kuya. Tignan mo, oh. Wika ni Baki. Kagad namang lumapit si Kadjo. Hinawakan niya ang gamit. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ng kapatid nang maramdaman na may kakaiba sa hawak. Parang ngipin ng balaw, pero mas malakas ang presensya. Akin na lang to, Baki. Wika ni Kadjo. Hindi yan para sa'yo, Kadjo. Ibalik mo sa kapatid mo. Dahil para sa kanya yan. Wika ng Balaw. Bakit naman? Di ba nakaanib na sa'yo yung kapatid ko? Bakit niya pa kakailanganin yan? Tanong ni Kadjo. Tumugon naman ang Balaw na nagbabaka sakali siya na baka madagdagan pa ang lakas ni Baki. Nakita niya kung gaano kalakas ang tanga ni Kadjo, lalo na kung papaano niya napuksa ng ganong kadali ang dambuhalang salagubang. Pinahanga mo ako doon, Kadjo. Basta ipapagamit ko lang yan sa kanya. Malay mo, umubra. Naiisip ko nga na lahat ng mga ngipin ko ibigay sa kanya. Kaso ang ikinakatakot ko, baka hindi na ako tubuan ng ngipin. Baka biglang wala nang lumabas para kapalit. Ang pangit ko nun. Ano pang tinititig mo? Ibigay mo sa kanya. Wika ng Balaw. Hindi na nagsalita pa si Kadjo. Inabot niya ang gamit at bumalik na sa normal na boses ang binata. Kaya pala lumalagotok sa loob ng katawan dahil binubunot ng Balaw ang sariling ngipin. Magpasaganon pa man ginamit ito ni Baki. Ginawan pa ng lubid ni Tatay Juan gamit ang abaka at isinuot kay Baki bilang kwintas. Nagliliwanag ito sa dibdib ng binata. Ang ipinagtataka ni Kadjo dahil hindi naman ito katulad ng sa kanya. Medyo may kalayuan na ang kanilang nilakbay. Nang mga sandaling iyon hindi muna gumamit ng lagusan ang Balaw. Dahil isang beses lang itong pwedeng gamitin sa isang araw. Lalo pat kalahati sa katawan ng Balaw ay tao. Kaya limitado ang galaw niya, hindi tulad noon na buo siyang engkanto. Hanggang sa may tinurong direksyon si Baki,
isang lawa na napapaligiran ng makapal na kakawyan. Ayon sa Balaw, ito na ang lugar ng mga mandirigmang engkanto. Sobrang namangha si Tatay Juan at Kadyo. Napatanong sa isipan si Kadyo kung papaanong nagkaroon ng lawa sa gitna ng gubat. Hanggang sa tuluyan silang makarating sa lugar. Napakalamig ng presensya ng paligid, pero napakabantot ng simoy ng hangin. Nababalot pa ng hamog ang paanan ng mga malalaking kahoy. Maging ang lawa, kalahati dito ay hamog din. Refleksyon ng lawa ang kalangitan, ngunit kung titignan sa malapitan, madilim ang ilalim at hindi makita ang hangganan. Parang hindi ko gusto ang presensya dito Bukod sa mabantot, nagtatayuan ng mga balahibo sa katawan ko. Wika ni Kadyo. Kahit ako anak Ano ba tong lugar na to, Baki? Nasaan ba ang sinasabi ng Balaw na mandirigmang engkanto? Tanong ni Tatay Juan. Sumagot si Baki na hindi niya alam kung nasaan. Hindi pa nagsasalita ang Balaw ng mga sandaling iyon. Maya-maya pa, bigla na lang lumangit-ngit ang mga puno. Bahagyang yumanig ang lupa. Dito napaatras si Baki, maging si Tatay Juan at Kadyo. Magpakita ka, kaibigan. Huwag mong takutin ang mga kasama ko. Wika ng Balaw. Hanggang sa may unti-unting lumitaw sa kanilang harapan. Nanlaki ang mga mata ni Baki sapagkat malinaw niyang nakita ang imahe ng napakalaking tao. Nakasakay sa hindi matukoy na halimaw. Tila pagong, ngunit may dalawang ulo. Habang ang nakasakay naman, tao lang ang itsura pero napakalaki. Mahaba ang buhok. Balot ng makapal na baluti ang katawan. Tila mga balat ng kahoy at may bitbit pa na napakalaking sibat na halos 3 tao ang haba. Yan ba ang itsura ng walog? Yan ba ang mandirigmang engkanto? Tanong ni Baki. Tama ka. Yan nga. Ngayong nakita mo na, mas malaki kung ikukumpara sa akin. Hindi pa kasama ang sinasakyan niya. Ikaw si Kuro. Tama ba? Nasaan ang ibang mga mandirigma? Bakit ikaw lang ang nagpakita? Tanong ng Balaw. Wala na ang iba dito. Nasa kani-kanilang binabantayang lakosan. Sa ganitong oras, naroon sila. Ako lang ang naiiwan dito. Ano ang kailangan mo, Dupang? Wika ng Kuro, na siya namang ikinagulat nila Baki. Iba ang tawag ng mandirigmang engkanto sa maharlikang Balaw. Dupang, hindi niya alam kung bakit. Sandali lang ho. Bakit Dupang? Balaw ang pangalan mo, di ba? Tanong ni Baki. Katulad sa mundo nyo, meron din akong pangalan. Dupang, ang pangalan ko sa aming mundo. Pwede bang tumahimik ka muna? Ikaw dyan, Kadyo. Bakit parang natatawa ka? Anong nakakatawa? Tanong ng Balaw. Wala. Pasensya na, Marlek ang Balaw. Nagulat lang ako eh. May pangalan ka pala? Teka. Ano ba? Hindi ko talaga mapigilan yung tawa ko. Yung Dupang kasi sa amin, sakit sa balat. O hindi kaya yung mapanlamang sa tao. Pasensya na ha. Huwag ka magalit. Nagbibiro lang talaga ako.
Ay nako, si tatay nga oh. Sumisimple ng tawa. Bitawan mo na yan, tay. Baka atakihin ka sa kakapigil ng tawa. Wika ni Kadyo. Palaw, hindi ako tumatawa ha. Wag mo akong titigan ng ganyan. Makakatikim ka sa akin. Sige ka, ikaw naman Kadyo. Tumigil ka na kasi. Tumahimik ka na. Dinadamay mo pa ako eh. Wika ni Tatay Juan. Bueno, nandito kami para magtanong. Maaari bang malaman kung nasaan ngayon si Hasyan? Pasensya na sa abala. May galit sa akin yun eh. Ayon sa nalaman ko sa Reynang Diwata, tumaliwas sa kanya. Maliban na lang sa inyo na nagawa niyang mapakiusapan. Wika ng Balaw. Maaaring nasa Hilaga si Hasyan. Sa dating binabantayan niyang lakusan na nasira. Alam mo naman kung nasaan yung sa Hilaga, hindi ba? Dupang, hindi namin siya kasundo. Maging kami kinakalaban niya. Pero hindi namin pinapatulan. Baka madamay ang mga tao, kaya umiiwas na lang kami sa kanya. Alam ko kung anong pakay mo at maiging ituloy mo ang binabalak mo. Ipinapaubaya na namin sa iyo ang pagsugpo kay Hasyan. Hindi kami pwede ang pumatay. Kadugo namin siya. Mababahira ng mga kamay namin ng sariling lahi. Wika ni Kuro. Ilang sandali pa, biglang naglaho sa harapan nila ang mandirigmang si Kuro. Dito na nagmungkahi ang balaw na lilisanin nila ang lugar. Nang mga sandaling ito yung kaninang kalmado si Baki, nagbago na, naging balisa. Nagreklamo na si Tatay Juan na sumasakit na ang rayuma. Ay lente, mga bingi ba kayo? Wika ni Tatay Juan. Tiisin nyo na lang po, tay. Sumama pa kasi kayo eh. Kitang inaanay na yung tuhod nyo. Alangan naman buhating kita. Ehersisyo din yan, tay. Wika ni Kadyo. Nagalit palalo si Tatay Juan. Ngunit wala na itong nagawa kung hindi sumunod na lang. Kasalanan din niya. Kasalanan niya ang pagsama. At kapag patuloy na nagreklamo, siguradong maaapektuhan ang isip ni Baki. Kaya tiniis na lang ni Tatay Juan ang sakit. Ang buong akala ni Baki sobrang layo ng lalakbayin. Bagaman nagbibingi-bingihan lang ang binata, ngunit nag-aalala siya kay Tatay Juan. Mabuti na lang sinabi na ng balaw na nakarating na sila sa lugar. Dagdag pa nito, mag-iingat sila dahil siguradong naramdaman na ni Hasyan ang kanilang presensya. Hindi gaanong masukal ang lugar. May espasyo at nasa gilid sila ng ilog. Habang sa itaas naman na banda, makikita ang rumaragasang tubig galing sa talon. Wala namang mga residente sa lugar pero napakalinis. Tila napangalagaan ito ng mga tao ng maayos. Nakahanay pa ang mga bato sa gilid ng ilog at sa bandang kakawayan naman, bihira lang ang mga tuyong dahon na galing sa puno. Yung mga damo, tila magkakasintingkad lang at magkakapantay. Nang mga sandaling ito, nakikiramdam lang si Kadyo at pinagmamasdan si Baki. Bagaman nakarating na sila sa tahanan ni Hasyan, wala namang nagpapakitang nilalang. Habang si Tatay Juan naman hindi nakatiis, umupo ito sa isang bato. Inunat ang mga paa at hinilot ang tuhod. Ano na Baki? Nakarating na tayo, hindi ba? Bakit hindi ka kumikibo? Wika ni Tatay Juan. Wala pong pahiwatig ang balaw, tay. Ang tahimik ng kalabaw na to eh.
Wala din naman akong napansing kakaiba. Maliban na lang sa mukhang alaga yung lugar na to, tay. Tugon ni Baki. Minamadali niyo ba ako? Kapag hindi ako nagsasalita, ang ibig sabihin nakikiramdam din ako. Hindi ko maramdaman si Asyan. Wika ng Balaw. Umabante ng lakad si Baki papalapit sa talon. Kaso nga lang wala namang kakaiba. Napakapayapa lang ng lugar na tila walang banta sa paligid. Saan naman tayo pupunta? Huwag mo sabihin doon sa baba ah. Napakasukal doon. At saka mukhang maraming ahas. Wika ni Baki. Huwag ka munang magsalita kung ano ang naiisip ko. Gawin mo. At saka bakit ka natatakot sa ahas? Bulate lang yan sa mundo namin. Dalian mo. Lumakad ka. Huwag kang kukupad-kupad. Nagmamadali na tayo. Tugon ng Balaw. Sa puntong ito, napilitan na si Baki na suungin ang masukal na daanan. Mas malala pa ito sa nadaanan nila kanina. Bukod sa napakaliblib, napakaraming puno din na may mga baging. Nakakakilabot ang itsura. Madilim. Napakakipot ng daanan. Hirap na si Baki habang hinahawi ang mga baging. Diyos ko naman. Malay mo may ahas dito, di natuklaw pa ako. Mabuti sana ikaw kaso nasa loob ka lang ng katawan ko. Pwede ba sa susunod? Katawan mo naman ang gamitin natin, tas ako naman yung nasa loob. Wika ni Baki. Sa tingin mo, kakasya ba ako sa ganitong kasikip na lugar? Alam mong malaki ako Naiinis na ako sa'yo, kutong lupa. Kapag nagalit ako, tatalon ako sa bangin. Mas malalim dyan, di ba? Habang nasa ere tayo, hihiwalay ako sa katawan mo. Sige, magreklamo ka ba? Tugon ng Balaw. Hindi nakapagsalita si Baki. Halos madawal siya nang hawiin ang kumpol ng mga damo. Bangina ang nakabungad at sobrang lalim. Kagad kumabig pa kanan ang binata. Humahawak sa mga baging habang binabaybay ang gilid ng pangpang. Animal ka. May bangin pala dito. Ano na bang gagawin natin sa pagkakalam ko? Malaki ang mandirigmang engkanto. Bakit naman siya pupunta dito? Paano siya magtatago dito? Niloloko mo lang yata ako. Ay, naku talaga, oo. Kamuntikan pa ako madulas Kung kalabaw ka. Wika ni Baki. May hinahanap ako. Mamaya ka na magsalita. Magpatuloy ka lang sa paglalakad. Tugon ng Balaw. Ilang distansya pa ang ginagapang ni Baki hanggang sa makakita ng espasyo. Inangat niya ang ulo at tinignan ng lugar. Baka bumalik lang siya sa kung saan nanggaling. Kaso nga lang iba na ang itsura kung nasaan siya ngayon. Sapagkat walang ilog, pabilog lang na espasyo na may malaking bato sa gitna. Naglakad-lakad pa sila sa paligid hanggang sa nagsalita na naman ng Balaw. Ayon dito natagpuan niya na ang hinahanap. Ang alin? Yung bato? Anong gagawin mo dyan? Tanong ni Baki. Tama ka. Yang batong yan, lagusan ng mga engkanto. Dito nagbabantay si Asyan. Sira na ang lagusan. Wika ng Balaw.
Nagtanong naman si Baki kung papaano nalaman ng Balaw na ito na ang lagusan. Wala naman siyang nakikitang kakaiba, maliban na lang sa batong nakaumbok. Mag-antay ka. Ipapakita ko sa'yo. Idilat mo yang mga mata mo. Huwag na huwag kang tatakbo. Tugon ng Balaw. Ilang segundo lang ang nakalipas. Bigla na lang nagbago ang paligid. Gumalaw ang kakawayan. Tila umiikot at dumidilim ang paligid. Pagkurap ng mga mata, bumungad sa kanya ang nakakakilabot na mga nilalang. Napaatras pa si Baki. Ilang di pa lang ang layo niya sa mga ito. Pero may nakaharang na tila salamin na may kakaibang liwanag. Kulay pula at mukhang kumikinang na dugo. Nako naman oh. Ano ba yan? Ang lalaki at saka nakakakilabot ang itsura. Wika ni Baki. Elemento ang mga yan. Nakita mo na sila noong dumaan tayo sa lagusan. Nakapikit ka habang tumatakbo, kaya hindi mo nakita. Tuso talaga itong si Asyan. Giniba niya ang lagusan. Mabuti na lang, nalagyan kagad ng harang ng mga kasama niyang walog. Dahil kung hindi, yung mga nilalang na kasing pangit mo, gumagala na yan sa mundo niyo. Pero pansamantala lang ang itatagal ng harang. Dapat makuha natin ang tangan ni Asyan. Dahil ito lang ang magiging susi upang tuluyang maselyuhan ang lagusan. Wika ng Balaw. Dagdag pa nito, lahat ng mandirigmang engkanto ay may sariling susi. Ito ang mga tangan ng mga nilalang para iselyo ang bawat lagusang binabantayan. Ngayong sira ang isa at tumaliwas pa si Asyan, kailangan nila itong patayin, kunin ang gamit at ibibigay sa panibagong bantay ng lugar. Nagtanong naman si Baki kung ano naman ang susing kailangan nilang kunin. Ayon sa Balaw, ang susi ay kwintas na ibinigay ng diwata. May basbas ng mga sugo at lumikha. Kasama ng susi ang banal na sandata na kasing lakas ng hawak ng mga anghel. Gusto mo bang lapitan pa ang mga kauri mong pangit? Sige, hahawakan natin sila. Wika ng Balaw. Kung suntukin ko kaya yung mukha mo? Hindi ko kauri yan. Kauri mo yan eh. Mas pangit ka pa nga sa kanila. Gusto mo lang akong pagkatuwaan. Pumunta tayo dito. Wala naman pala tayong gagawin. Ano, manonood lang? Ito ba yung hinahanap mo kanina? Pinapunta mo ako dito sa makipot na daan para dito? Wala. Alam mo, sabi ni tatay, masarap daw yung kalabaw kapag ginawang kasahos. Yung bang binilad ang laman, iihawin kapag natuyo. Mabango ang laman ng kalabaw eh. Wika ni Baki. Mangmang, nakalimutan mo. Kapag kinatay mo ko, mamamatay ka rin. Wika ng Balaw. Ilang segundo pa. Bigla na lang humiwalay sa katawan ng binata ang Balaw. Nagulat si Baki. Tumingin sa paligid at makikita ang takot sa muka. Anong ginagawa mo? Yari na. Kitang may mga halimaw eh. Wika ni Baki. Takot ka pala kapag lumabas ako sa katawan mo. Bakit?
Wala kang pandepensa. Nasaan ang yabang mo kanina? Anong sabi mong kakainin mo ang karne ko? Tignan natin! Wika ng Balaw. Eto naman oh, hindi ka naman mabiro eh. Hoy, teka, huwag mo kong iwan. Kita sa mukha ni Baki ang takot. Tinitigan niya ang balaw na papalapit sa mga engkanto. Bigla na lang dinampi ng balaw ang mga kamay sa harang. Halos himatayin ng binata. Sasabog na ang dibdib dahil sa sobrang takot. Ano kayang gagawin ng pangit na to? Baka palabasin niya lahat ah. Naku, lagot na. Dapat kasi hindi ko na inasar eh. Hanggang sa bigla na lang nagliwanag ang kamay ng balaw habang dinadampi sa harang. Tila may gumapang na kuryente sa buong katawan nito. Tumatawa pa ang balaw ng mga sandaling iyon. Hindi nakatiis si Baki. Tumakbo ang binata pabalik sa dinadaanan. Kaso nga lang gano'n na lang ang pagkagulat nito. Nalilito siya kung saan dadaan. Nagbago ang lugar. Magkakadikit na ang mga puno at sobrang lalaki ng mga ito. Alam niya sa sarili na hindi na ito ang dinaanan niya kanina. Hoy! Bakit ka natataranta? Hindi ko magagawa ang pagpapatibay sa harang kapag nasa loob ako ng katawan mo. Ano bang akala mo? Sisirain ko ang harang. Wika ng balaw. Nakabalik na ito sa katawan ni Baki. Panay bitaw naman ng mabigat na salita ang binata. Dagdag nito. Sabihin naman sa kanya kagad kung ano ang gagawin. Hindi yung pinagkakatuwaan pa siya. Ikaw naman ang nauna. Ang angas mo, duwag ka naman pala. Kapareho ka ng mga kapatid mo. Di nadala ka. Buti nga sa'yo. Pinalakas ko lang ang harang. Tatagal pa yan hanggat sa makuha natin ang susi. Mag-angas ka uli sa'kin. Yung gagawin ko sa'yo, tototohanin ko na talaga. Bahala ka na. Kahit pa kasama mo kung sumakabilang buhay. Maharlikang balaw ako. Kailangan ng mataas na respeto. Halika na! Wika ng balaw. Respeto mo yung mukha mo. Ikaw nga ay nag-aangas dyan kanina pa eh. Nilisan nila ang lugar at binalikan si Kadyo at Tatay Juan. Naabutan nilang natutulog ang matanda. Samantalang si Kadyo naman, galit at kita sa muka ang pagkayamot. Saan ba kayo nagpunta? Bigla na lang kayo nawala eh. Kapag umalis kayo, magsabi naman kayo kung saan kayo pupunta. Hindi yung tahimik lang. Pagkapikit ko, wala na kayo sa harapan ko eh. Kayo kaya yung mag-antay dito. Wika ni Kadyo. Kapag sinama ka namin, siguradong maiihi ka sa takot. Kaya wag ka nang magreklamo. Hoy, Juan! Ano? Tumatanda ka na. Masakit ang tuhod. Dapat kasi, hindi ka na sumama. Hoy, Kadyo, huwag ka nang sumimangot. Alalayan mo ang tatay mo. Halika na. Baybayin natin itong ilog paibaba. May mga tao doon. Tignan natin isa-isa ang mga bahay. Hindi malayong naroon si Asyan. Yan ang pinakamalapit na lugar na may mga tao. Wika ng balaw. Hindi na nagsalita pa si Kadyo.
nakakamot sa ulo at panay padyak sa lupa. Bukod sa haba ng nilakbay, hindi tiyak na matatagpuan nila ang kalaban. Hapon na at kumakalam na ang sikmura ni Kadyo. Sa kabila ng lahat, nagtimpi pa rin si Kadyo hanggang sa makarating sila sa baba. Sunod-sunod na kabayan ang makikita sa lugar. Padahilig ang lupa at napupuno ng maisan. Bigla na lang huminto si Baki nang mapansing napakatahimik ng lugar. Tila walang tao kahit maraming tahanan. Kuya, parang may kakaiba dito ah. Wika ni Baki. Sanay na ako sa mga kakaiba, Baki. Sumasakit na ang sikmura ko. Tugon ni Kadyo. Habang si Tatay Juan huminto at sinipat ang bahay malapit sa kinaroroonan. Nakita nito na may patay na kambing sa bukana ng bakuran. May iilang ding nagkalat na dugo sa bakuran ng bahay. Kinawayan niya si Baki at kaagad namang lumapit ang binata. Matapos nun tinuro niya ang nakita. Hoy, Balaw, anong meron dyan? Tanong ni Baki. Kung hindi ako nagkakamali, may ginawa silang pag-aalay. Amoy kalaban. Pasukin mo ang lugar, Baki. Tugon ng Balaw. Walang pagdadalawang isip kaagad tumugon ng binata. Nakasunod lang si Tatay Juan samantalang si Kadyo naman. Ganun na rin ang ginawa. Habang papalapit sa bahay, pinagmamasdan ni Baki ng maigi ang paligid. Pero walang tao. Sarado ang pintuan at bintana. Kaso nagpatuloy ang binata sa pagpasok sa lugar. Hanggang sa makarating sa mismong kinaroroonan ng kambing. Mukhang bagong dugo lang to ah. Sariwa pa. Wika ni Baki. Umupo ito at kinapa ang kambing. Malambot pa ang katawan at malinaw pa ang mga mata. Maya-maya pa, nakarinig si Baki ng mahinang boses sa loob ng tahanan. Kaagad siyang sumenyas kay Tatay Juan na huwag mag-iingay. Nagpatuloy lang sa paglapit si Baki. Makapigil hininga ng mga oras na yon kahit walang banta. Dahil kapag nabulabog nila ang lugar, siguradong magagalit sa kanila ang mga residente. Hanggang sa tuluyan ng nakalapit si Baki sa bahay. Dito niya narinig ng malinaw ang boses. Yung akala niyang nag-uusap, para itong nagdarasal, tila nagmumuni-muni na hindi maintindihan. Ano pang hinihintay mo? Bakit hindi mo nalang biglain? Halata namang alay ang ginagawa nila. Wika ng Balaw. Huwag ka nga maingay. At saka anong biglain? Nag-aalay lang naman, di ba? Pag-iimbestiga lang ang pakay ko sa lugar. Pwersahan yung sayo eh. Paano kapag nademanda tayo? Ako lang pala. Hindi naman pwedeng sampahan ng kaso ang kalabaw. Tugon ni Baki. Ineng, pakitignan mo nga sa labas. Parang may tao yata. Wika ng isang matanda. Mabilis namang tumakbo si Baki papunta sa bakuran. Bumukas ang bintana at bumungad sa kanya ang isang batang babae. Lolo, may tao nga po sa labas. Pero hindi ko po sila kilala. Mukhang mga taga-ibang nayon. Wika ng bata. Teka, magandang hapon po. Sino po ba sila? Meron ba kayong kailangan sa akin? Wika nito.
Si Tatay Juan ang sumagot. Nagpalusot ito na may hinahanap lang silang kalabaw. Baka nakita nila itong nagpapagala-gala sa lugar. Kahapon pa namin hinahanap, malaking kalabaw po eh. Basta napakapangit po ng muka, mapagkakamalan mong halimaw. Akala ko nga nandito. May nakita pa akong kambing na patay. Galit kasi sa kambing yung kalabaw namin eh. Wika ni Tatay Juan. Etong tatay mo. Anong klaseng utak yung meron yan? Parang ako pa ata ang tinutumbok na pangit. Kalabaw na pangit ang muka. At saka, galit talaga ako sa kambing. Mabuti na lang. Mataas ang respeto ko sa tatay mo. Wika ng balaw sa isip ni Baki. Ay, wala po. Baka doon sa bandang ibaba. Yang bang kamong kambing na yan, ang tawag dyan ay padugo. Alay ba? Mahirap na. Baka dalawin kami ng engkantong gala. Napapabalita na sa lugar namin ng nanggagambalang lamang lupa. Nakita pa nga ng apo ko. Malaki daw eh. Doon niya nakita malapit sa bahay nila Dusyo. Nagkakatakutan na ang mga tao dito. Ayaw na ngang magsilabas ng tahanan. Wika ng matanda. Dagdag pa nito, ang pag-aalay ay pagbibigay ng pagkain sa halimaw. Dito na nagliwanag ang kanilang isipan. Nang mga sandaling iyon, ang tinutukoy ng matanda maaaring ang mandirigmang engkanto. Ayon naman kay Baki, tama ang hinala ng balaw. Ang nayong ito, ang pinakamalapit kaya ito nga ang lugar na pupuntahan ng mandirigmang engkanto. Ganun po ba? Sa amin din ho meron eh. Maaari ko po bang malaman kung saan banda ang bahay ng sinasabi niyo pong Dusyo? Wika ni Baki. Ay, bakit mo namang natanong? Kalabaw lang naman ang sadya nyo. Teka, baka yung nawawalang kalabaw nyo, kinain. Noon pa yun, nako. O siya, sige. Ay, Ineng, pakisamahan mo nga sila. Pero bumalik ka kaagad dito ha. Ituro mo lang kung saan banda mo nakita ang lamang lupa. Wika ng matanda. Kagad namang tumango ang apo. Bumaba ito ng tahanan. Naglakad palabas ng bakuran. Nakasunod naman ang grupo hanggang sa makarating sa isang sakahan. Tinuro ng bata kung saan nakita ang nilalang. Naroon ito sa puno na katayo ng nasilayan. Habang ang bahay naman ni Dusyo, yan ang nag-iisang bahay sa gitna ng sakahan. Matapos nun, kagad na sumirit ng takbo pauwi ang paslit. Hindi man lang ito nakapagpaalam. Nararamdaman mo ba, Baki? Tanong ng balaw. Oo. Ramdam ko mula dito ang kakaibang presensyang bumabalot sa sakahan. Sa tingin ko, ang bahay na yan ang sentro. Tay, dito lang muna kayo. Kuya, wag mong iiwan si tatay. Kapag may nangyaring komosyon, wag pa rin kayong aalis dito. Kami na ang bahala. Wika ni Baki. Hindi naman na nagsalita pa si Kadyo at Tatay Juan. Malaki ang bahay pero gawa lang sa kahoy. Karaniwan na makikita nating kabahayan sa tagong lugar. Isang palapag pero nakaangat ang sahig sa lupa. Habang papalapit si Baki, nakita niya na may lalaking palabas ng bahay. Nakaubad pang itaas at nakapantalon.
Hanggang sa naging malinaw sa paningin niya na tila kasing edad lang ito ni Kadyo. Pero hindi hamak na makapalang pangangatawan at solido. Maaaring ito na ang nagngangalang Dusyo. Pasimple namang tumingin sa ibang direksyon ng binata. Umarte na iba ang pakay niya sa lugar. Pero nakatitig sa kanya ang tao. Halatang galit ang muka. Mabuti naman. Natutunan mo ang ganitong taktika. Tama lang ang ginagawa mo. Pero kanina mo pa dapat ginawa. Ngayon ka pa lumihis ng daan. Nakita ka na ng tao na papunta sa bahay niya. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Kung hindi ako nagkakamali, ang presensyang bumabalot sa lugar, galing ito kay Hasyan. Wika ng Balaw. Hindi na nagsalita si Baki. Patuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa bigla siyang tinawag ng tao. Nagtanong ito kung meron silang pakay sa lugar at wag nang magkunwari. Nararamdaman kita. Kaya kung ako sa'yo, didiretso na ako sa tunay kong pakay sa lugar. Nang marinig ni Baki ang tao, huminto ang binata at tinitigan niya ito sa mata. Nang mga sandaling iyon kinakabahan si Baki. Ayon sa Balaw, ramdam nito ang presensya ng mandirigmang engkanto pero hindi naman nagpapakita. Kaya naiisip ni Baki na baka nagtatago lang ito sa katauhan ng lalaking naroon sa unahan. Kagaya na lang nung tagpo na nakaharap nila ang malaking salagubang. Sa tingin mo ba may patibong sa lugar? O hindi kaya ang isang yan? Alaga siya ng mandirigmang engkanto at magiging dambuhalang insekto? Tanong ni Baki. Hindi ko naaamoy sa kanya ang alaga ng mandirigmang engkanto. Pero ramdam ko sa kanya ang presensya ng mandirigma. Maaring kaisa ng taong yan ang walog na si Hasyan. Ihanda mo ang sarili mo. Siguradong may hindi magandang mangyayari. Tugon ng Balaw. Umabante ng lakad si Baki. Sandaling umakyat ang lalaki sa tahanan. Pagkababa nito, may suot siyang kwintas na ubod ng laki. Angat ang kinang nito na tila maladyamante ang itsura. Maliban pa dyan, may bitbit itong bagay na mukhang sanga ng kahoy pero kulay itim. Nang mga sandaling ito, biglang nakaramdam ng panginginig ng katawan si Baki. Labis itong ipinagtaka ng binata. Napatanong siya sa sarili kung ano ang nangyayari. Kinausap din niya ang Balaw sa kakaibang nararamdaman sa katawan. Hindi sa'yo ang may kakaiba, Baki, kung hindi sa akin. Natural na apektado ka sa nangyayari. Sobrang bigat ng presensya. Hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Linti. Mapapasabak yata tayo sa bingit ng kamatayan, Baki. Nakikita mo ba yung bitbit niya? Sandata yan na nasa anyong kahoy. Pero kapag ginamit ng tao, doon lamang makikita ang tunay nitong itsura. Tugon ng Balaw. Ano bang ibig mong sabihin? Diretsuhin mo na ako. Huwag ka na magpaligoy-ligoy. Wika ni Baki. Ayon sa Balaw, ito ang sibat na bitbit ni Dusyo. Galing ito kay Hasyan na isang pinakamalakas na sandata sa loob ng mundo ng mga engkanto.
Dagdag pa nito, ang kwintas at sibat ang susi sa lagusan. Sigurado at kumpirmadong nakaanib nga sa kanya si Asyan. Hindi ko inaasahan na ganito siya kalakas. Akala ko, pareho lang siya ng mga kauri niya. Wika ng Balaw. Hindi na nagsalita pa si Baki. Sa halip umabante lang ng lakad. Pero habang nangyayari ito, binabantayan niyang maigi ang gagawing kilos ni Dusyo. Ngunit nakatayo lang ito at hindi gumagalaw. Nakatitig lang sa kanya na tila nakikiramdam din sa gagawin ng binata. Kumabig pa kanan si Baki at naglakad paikot sa kalaban. Hindi niya kinukurap ang mga mata. Sobrang agresibo ni Baki. Hindi naman nagpatalo ang kalaban. Nang pumunta sa bandang gilid ni Dusyo, nakasunod pa rin sa kanya ang mga mata nito, kasabay ng paghigpit ng katawan. Wala ka bang gagawin? Hanggang kailan ka maghahanap ng pagkakataon? Wika ni Dusyo. Hindi tumugon si Baki. Patuloy lang sa paglalakad hanggang sa mapunta sa likuran. Dito lang tumigil sa paglalakad ang binata. Kaso nga lang patuloy lang sa pagmamasid si Dusyo. Intindihin mo ang bawat galaw, Baki. Pag-isipan mong maigi. Sa isang pagkakamali lang, malaki ang posibilidad na imbis tayo ang makaatake, tayo pa ang matamaan. Magaling sa patibong ang mandirigmang engkanto. Alam kong nag-uusap din ng plano si Asyan at Dusyo. Wika ng Balaw. Alam ko. Basta, ako munang bahala. Ibigay mo sa akin ang buong lakas mo. Tugon ni Baki. Hanggang sa gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata ni Baki. Bigla na lang nagliwanag ang katawan ni Dusyo. Habang yung hawak nitong kahoy bigla na lang humaba at nagmistulang malaking sibat. Nakakakilabot ang itsura. Mahahalata din na napakatalim ng dulo ng sibat. Panay naman bigkas ng mabibigat na salita ang balaw sa loob ng katawan ng binata. Pero hindi nakikinig si Baki. Nais pa rin niyang ituloy ang plano. Makikita sa mukha nito na kahit nagulat sa nakitang engkantasyon ni Dusyo, gusto pa ring makipagbakbakan ni Baki. Ikaw ang bahala. Pero ito lang ang maipapayo ko. Sa oras na magsimula ang laban, hanggat maaari, iwasan mo ang talim. May sumpang kasama ang sugat nito. Kaya ng sibat na pumatay ng mga nilalang kagaya ko at iba pang lamang lupa. Kahit daplis lang, malaking pinsala ang mangyayari. Paalala ng Balaw. Sa tingin mo magpapatama ako? Unahan na lang kung sinong mapupuruan sa aming dalawa. Tugon ni Baki. Kung sa bagay, takot ka sa talim. Tumakbo ka nga nung ipapatuli ka ng ama mo. Wika ng Balaw. Nang mga sandaling iyon bahagyang nagalit si Baki. Sa ganong sitwasyon nagagawa pa rin ng Balaw na magyabang sa kanya. Kahit halata naman sa nilalang na natakot ito sa mandirigmang engkanto. Balik tayo kila Kadyo at Tatay Juan. Naalarma ang dalawa. Nakikita nila ang nangyayari sa kinaroroonan ni Baki. Lalo na si Kadyo. Naramdaman niyang mas malakas pa ang kalaban kumpara kay Haring Balaw.
Tay, dito lang po kayo. Sa tingin ko kailangan ng tulong ni Baki. Wika ni Kadyo. Sigurado ka ba dyan, anak? Baka mamaya tumakbo ka lang eh. Pero sige, mag-iingat ka. Wika ni Tatay Juan. Matapos nun mabilis nang tumakbo si Kadyo. Palipat-lipat sa puno ng nyug hanggang sa ilang distansya na lang sa kinaroroonan ni Baki. Inalam din ni Kadyo ang kinikilos ng kalaban. Ngunit sa puntong ito, nakatayo lang ang kalaban. Maging si Baki, nakipagtitigan lang na tila nag-aantay kung sinong unang aatake. Alam ni Kadyo na kahit nakatago sa puno, ramdam siya ni Baki, maging ng kalaban. Kaya naman, inaantay din ni Kadyo na may mangyaring komosyon at saka siya makikisali. Nang sa ganon hindi mapansin ng kalaban ang pag-atake. Hanggang sa yumuko si Baki, pinadyak ang mga paa sabay dipa ng mga kamay. Makapigil hininga ang nangyayari habang si Kadyo naman, ninerbiyos sa labanan, pinagpapawisan ang muka. Nilalaro naman ni Dusyo ang sibat. Binabato sa itaas ang sibat at pinapaikot na tila nag-e-ensayo. Paglundag nito sa lupa, doon bumuelo ng pag-atake si Baki. Hanggang sa bigla na lang itong lumihis sa gilid. Ngunit tila alam ni Dusyo ang gagawin at nakaamba ito ng pagtarak ng sibat. Kaagad napadapa si Baki. Tinapik ang sibat kasabay ng malakas sa pagsuntok sa mukha ni Dusyo. Sa pagkakataong ito, naunang makatama si Baki. Kita niya sa sarili ang pagsimangot ng mukha ni Dusyo. Kagad niya itong sinundan ng isa pang pag-atake. Kaso nga lang biglang nawala sa harapan si Dusyo at napunta sa likuran. Dinaguka ni Baki si Dusyo. Sa sobrang lakas, bumagsak ang katawan ni Baki sa lupa. Sisipain pa sana ni Dusyo sa bandang uluhan si Baki. Pero kumabig ang binata sa ibang direksyon. Nagkaroon si Baki ng pagkakataon na sipain ang tiyan ng kalaban. Nalukot ang katawan ni Dusyo. Napaubo at nagpagulong-gulong sa lupa. Saan mo natutunan ang taktikang yan? Kunwaring aatake, pero lilipat lang pala ng pwesto. Magaling. Kahit papano, umuobra ka. Wika ng Balaw. Basta bigyan mo lang ako ng lakas mo. Utak ko na ang bahalang mag-isip kung anong gagawin. Huwag ka nang makisalo. Nalilito lang ako eh. Palaging palpak yung plano mo eh. Tugon ni Baki. Anong palpak? Palpak ba ang mga payo ko? Aba, parang pinapalabas mong mahina ang utak ko. Wika ng Balaw. Ikaw na mismo ang sumagot sa sarili mong tanong. Basta tumahimik ka na lang. Tumayo si Dusyo. Umatake muli sa binata. Sa pagkakataong ito hindi na gumagalaw ang kalaban. Pinagmamasdan lang siya habang paparating. Pag-amba ng suntok hindi niya namalayan na handa ng umatake si Dusyo. Hindi na napigilan ni Baki ang sarili. Mabuti na lang nahawakan kaagad niya ang bewang ni Dusyo at naitulak ang kalaban. Lumampas lang ang pag-atake ng kalaban. Hindi napuruhan si Baki. Nang mawalan ng balanse si Dusyo, mabilis itong pinatid ni Baki at inipit ang ulo. Natumba silang dalawa sa lupa. Hindi binibitawan ni Baki ang pagkakakapit sa leeg ng kalaban. Hinila niya ang kamay at puwersahang binali. Nakapulupot naman ang dalawang mga paa ni Baki sa balikat ni Dusyo. Nagkukumawala ito at sumisigaw sa sakit dahil halos mabaliktad na ang kamay. Biglang gumulong si Dusyo kaya napigilan ang ginagawa ni Baki. Sa pagkakataong ito,
Nakapatong na si Dusyo kay Baki. Habang sakalang binata, pinaulanan ito ng suntok ng kalaban. Panay naman ang salag ni Baki gamit ang dalawang siko. Hanggang sa may nakalusot sa depensa ni Baki, nagpatuloy lang si Dusyo sa pag-atake. Unti-unting lumubog sa lupa ang ulo at katawan ni Baki dahil sa pagtama. Nayanig pati na rin ang lugar. Tila may malakas na hangin na kumakawala sa paligid. Ramdam ito ni Kadyo. Nakikita niya na hindi gumagante si Baki. Lumilitaw ang imahe ng balaw at halatang nasasaktan. Nang mga sandaling ito, kaagad nang kumilo si Kadyo. Lumipat ito ng puno at nang malapit niya nang mapatamaan si Dusyo, bumuelo si Kadyo ng pagsipa. Tinamaan niya sa batok ang kalaban at doon lang nakawala si Baki. Ngunit hinang-hina na ito habang tumatayo. Tila sobrang napuruhan sa bawat atake ni Dusyo. Ayos ka lang ba? Sandali, ayan. Linti. Ang lakas naman nun. Mabuti na lang tumilapon yung sibat. Dahil kung hindi, siguradong patay ka na. Wika ni Kadyo habang nakahawak sa balikat ni Baki. Hindi nagsasalita ang binata. Kumalas ito kay Kadyo. Sumigaw si Baki na siyang ikinagulat ni Kadyo. Napatras ito at halatang natakot. Paano ba naman kasi? Tila boses na nagagalit na kalabaw ang nanggagaling kay Baki. Ilang segundo lang, unti-unting nagliwanag ang katawan ni Baki. Lumabas na ang pinaka-imahe ng balaw. Anak nang, anong nangyari? Bakit lumabas ang balaw? Teka, nasan si Baki? Tanong ni Kadyo. Hanggang sa tumingin sa kanya ang balaw. Kanina, diskarte ni Baki ang sinunod ko. Ngayon ako naman, at siya ang nasa loob ng katawan ko. Wika ng balaw. Dito napagtanto ni Kadyo na nagpalit si Baki at ang balaw. Umabante ng lakad ang nilalang. Yumanig ang lupa. Naririnig ni Kadyo ang hangos ng balaw na sobrang nakakakilabot. Habang si Dusyo naman, nakapagtatakang kalmado lang sa isang tabi. Sa katunayan habang papalapit ang balaw, idinipa nito ang kamay na tila naghahamon, kaya mas lalong nagalit ang balaw. Hanggang sa inangat ng balaw ang isang paa nito, kasabay ng malakas na pagbagsak sa lupa. Kaya sumabog ang lupa at lumikha ito ng pagyanig. Nakita din ni Kadyo ang mga bato na tila may sarili itong buhay na papalapit kay Dusyo. Kuya, umalis ka dito. Mapapahama ka. Lumayo ka na. Wika ni Baki. Kagad namang tumakbo palayo si Kadyo. Nag-iba ang lupa at nagtumbahan ang ilang puno sa lakas ng puwersa. Nabalot ng alikabok ang buong paligid. Sumaglit pa ng tingin si Kadyo at tinanaw kung ano ang nangyayari. Paghupa ng alikabok, nakita niya ang ubod ng laking tao. Lalaking nakabahag at may makapal na baluti. Hawak nito ang sibat at sa isip ni Kadyo, ito na ang mandirigmang engkanto. Wala na si Baki at Dusyo. Ang ibig sabihin lang labanan na ito ng engkanto kontra sa kapwa-engkanto. Bawat isa sa kanila nasa loob ng katawan ng pinoprotektahang tao. Nang mga sandaling iyon patuloy na naririnig ni Kadyo ang abiso ni Baki. Tila bumubulong lang ito sa likuran ng tenga. Ano ba kuya? Bakit nandito ka pa? Lumayo na kayo dito. Isama mo si tatay. Ilayo mo na. Baka makarating doon ang labanan at madamay pa kayo. Wika ni Baki. Kahit anong mangyari, hindi kita pwedeng iwan. Pupuntahan ko si tatay. Siya ang ilalayo ko, pero babalikan kita.
Kagad namang umalis si Kadyo. Nang malapitan si Tatay Juan, inilayo niya ito sa lugar. Hindi naman naging mahirap dahil sumang-ayon naman kagad ang ama. Habang binabagtas ang daan papunta sa tahanan ng matandang babae na kausap kanina, nakita ni Kadyo si Alberto na paparating. Nagtaka pa ng mga sandaling ito si Kadyo. Paano nalaman ng kapatid na naroon sila sa lugar? Tay, kung maaari, makisuyo ka muna doon sa bahay. Yun na tay, doon banda, sige na. Mabait naman yung matandang babaeng nakatira. Wika ni Kadyo. Ay, teka, wag mo naman ako itulak. O Alberto, abay bakit nandito ka? Sandali lang naman, Kadyo. Tinatanong ko pa ang kapatid mo. Wika ni Tatay Juan. Tay, nagmamadali na ako. Ito, yung tsinelas nyo naiwan o. Sige na po. Kuya Alberto, halika na. Mabuti dumating ka. Kita naman ang pagkagulat ni Alberto. Nakakunot ang muka na tila naguguluhan sa nangyayari. Sumunod naman ito kagad kay Kadyo at hindi na nagsalita pa. Hoy! Hoy, Alberto! Ay, nako. Ano mang pinunta mo dito? Dapat may sapat na tapag ka. Hoy! Walang respeto tong dambuhalang mataba na to. Paano niya kaya nalaman na nandito kami sa lugar? Ang layo-layo namin. Wika ni Tatay Juan. Dalian mo, nandun sila sa baba. Teka, paano ka pala nakarating dito? Tanong ni Kadyo. Basta may masamang pangitain si Susan kaya sumunod na ako. Malalaman ko naman kung nasaan kayo dahil iisa lang ang tanga natin. Ramdam kita kahit malayo pa. Ano bang kalaban nyo? Tanong ni Alberto. Mamaya malalaman mo. Baka naman pagsisihan mo kung bakit ka pa nagpunta. Ihanda mo ang sarili mo. Sasabayan natin si Baki. Wika ni Kadyo. Hanggang sa nakabalik na sila sa lugar. Nasa itaas na bahagi sila ng lugar. Tanaw sa ibaba ang sagupaan ng 2 halimaw. Nang mga sandaling ito, napanganga si Alberto. Makikita sa mukha nito ang pagkabalisa. Hinila naman ni Kadyo ang kamay ng panganay, kaya halos nawalan ito ng balanse habang pababa ng lugar. Teka, balaw yan ah. Nasaan si Baki? At saka, anong klaseng halimaw yung isa na yan? Tanong ni Alberto. Mandirigmang engkanto ang tawag ng balaw. Malakas siya. Sa tingin ko mas malakas pa sa balaw. Halika na. Lumapit na tayo. Tugon ni Kadyo. Teka, bitawan mo nga ako. Kakabili lang ng tsinelas ko pudpud na tuloy. Sandali nga, nakakatakot naman. Yung balaw parang nag-iba yung itsura niya. Mas naging makapal yung balahibo sa katawan Tapos yung sungay sobrang laki Wika ni Alberto. Ano bang pinunta mo dito, kuya? Magtanong o tumulong? Sumunod ka na sa akin. Yan. Dito muna tayo. Habang nangyayari ang laban, mas lalapit tayo sa kanila. Huwag kang magpakumpiyansa. Mabilis din ang kalaban ng balaw. Ano ba naman yan Wala si Baki Ano ba nangyari sa kanya? Nagpalit ang balaw at si Baki. Nasa loob ng katawan ng kalabaw na yan si Bunso. Yung kalaban niya naman ganun din. Pareho silang may pinoprotekta ang tao. Maging alisto ka. Sumunod ka na sa akin. Lumapit na sila hanggang sa mapunta sa mismong likuran ng balaw. Hindi malaman ni Alberto ang gagawin. Nalilito siya at nababalot ng kilabot. Yumanig ang lupa sa bawat paggalaw ng 2 nilalang.
Ano bang nakain mo, Kuya Alberto? Bakit ka pa pumunta dito? Wika ni Baki. Napapitlag naman si Alberto. Hindi niya alam kung paano niya naririnig si Baki, samantalang hindi niya naman ito nakikita. Huwag ka nang magtaka. Naririnig ko din siya. Baki, laban din namin to. Kaya kung ako sa'yo, tumahimik ka na lang sa loob ng kalabaw. Wika ni Kadyo. Nakita nilang may pinsala na ang balaw. Laylay ang isang kamay. Naririnig ng mga kapatid ang pagdaing ni Baki. Nagkatitigan si Alberto at Kadyo. Tumango ng sabay. Tumakbo ng mabilis papalapit sa mandirigmang engkanto. Nagpapalitan ang dalawa at nililito ang nilalang. Tinutusok sila ng sibat, ngunit madali itong naiilagan ng magkapatid, habang ang balaw naman hinahayaan lang sina Alberto. Tila naging masigla pa ang muka nang makita ang mga alagad. Habang papalapit si Alberto at Kadyo, umatake na rin ang balaw. Pinagtulungan nilang tatlo ang mandirigmang engkanto. Kung ano ang lakas ng balaw, yun din ang pinsalang dulot ni Alberto at Kadyo dahil sa mga tangan. Nababaliw na ang mandirigmang engkanto. Hindi niya na mailagan ang mga patama dahil nasa magkakaibang direksyon ang pag-atake. Idagdag pa dyan ang pagsungay sa kanya ng balaw. Naipit ang mandirigmang engkanto. Inararo ito ng balaw at binangga kung saan-saan. Nang mga sandaling ito, nabitawan ng mandirigmang engkanto ang sibat, kaya mas nahirapan ito sa laban. Hanggang sa sumuong na sa ilalim si Alberto, buong lakas na nagbitaw ng suntok sa sikmura ng kalaban. Napaungol ito ng malakas kasabay ng pagsuntok naman ni Kadyo sa lalamunan, kaya tuluyan itong nanghina. Mabilis na kumilos ang balaw ng maramdaman na bumaba na ang presensya ng lakas ng mandirigmang engkanto. Bumagsak ito sa lupa, na kaagad namang tinapakan ng balaw ang dibdib. Asyan, ano bang ginawa ko sa'yo? At gano'n na lang kainit ang ulo mo sa akin? Tanong ng balaw. Habang si Kadyo naman, kita ang panlalaki ng mga mata nang marinig na magsalita ang mandirigmang engkanto. Samantalang si Alberto, hinatak ang isang kamay nito para hindi na makapanakit. Hindi naman sa'yo mainit ang ulo ko. Kung hindi sa diwata na hindi naging patas ang pamumuno sa mga engkanto. Meron siyang pinapaboran, mga hangal. Wika ng mandirigmang engkanto. Habang nagsasalita ang balaw, unti-unting nagbago ang itsura nito. Nawala ang imahe at lumitaw si Baki na nakapatong sa dibdib ng kalaban. Ano daw? Sa diwata? Anong tawag mo dun sa alagang pinapunta mo sa lugar namin? Hindi ba pagtatangka na yun sa buhay ng balaw? Ayon sa pagkakalam ko, walang pinapabura ng diwatang si Araya. Depende yun kung ano ang pananaw ng mga sumusunod sa kanya. Bawat engkanto may kani-kanilang layunin. Parehas lang ng prinsipyo ng mga tao. May dapat pagtuunan ng pansin. Kung ano ang trabaho ng isa, hindi dapat ginagawang batayan ng iba. Kung ano ang trabaho mo, yun dapat ang gawin mo. Dahil yun ay para sa kapakanan ng lahat, hindi para sa sarili mo. Ang anumang tagumpay mo ay karangalan mo yon. At kung anuman ang pagkabigo, kasalanan mo din. Kaya huwag kang mangdamay ng iba. Tagabantay ka ng lagusan, tama? Kung ang iba ay may ginagampan ng tungkulin, para sa kanila yon. Kapag nakialam ka, ang ibig sabihin,
Pansariling kapakanan mo ang iniisip mo. Sa madaling salita, naghahangad ka pa ng iba. Kung gusto mong maging katulad ng ginagampanan ng balaw, gumawa ka ng paraan, pero naayon pa rin sa tama. Hindi sa ganitong paraan, nandadamay ka ng mga taong inosente. Wika ni Baki. Nang mga sandaling iyon, nagkatinginan ang magkapatid. Napailing si Alberto. Angas ah. Narinig mo yung kadyo? San kaya nakuha ng kabuting to yung mga sinasabi niya? Ang talino? Tignan mo oh. Akala mo, siya lang yung nakapagpatumba sa kalaban. Napakaangas. Wika ni Alberto. Oo nga eh, pero teka. Nagsasalita ka pa. Tumahimik ka na lang dyan, hayaan mo sila. Wika ni Kadyo. Hasyan, pasensya na. Pero hindi ka na nararapat sa mundo ng mga engkanto, maging sa mundo ng mga tao. Hindi ka dapat gawing huwaran ng iba. Baki, kunin mo ang tangan niya. Wika ng balaw. Kagad dinablot ni Baki ang maladyamanteng kwintas ng mandirigmang engkanto. Nang makuha ito ni Baki, umatungal ang nilalang na tila sobrang nasaktan. Biglang sumabog ang liwanag sa buong lugar. Kasabay ng mga alikabok, nagmistulang ipo-ipong dinuduyan ng malakas na hangin. Kagad namang nagsilika si Kadyo at Alberto sa pag-aakala na baka may mangyari sa kanila kasabay ng mga nagaganap sa lugar. Kaso nga lang bigla na lang tumahimik ang paligid at paglingon ng dalawa. Wala na doon ang mandirigmang engkanto. Si Baki na lang at katawan ng isa pang tao na gumagapang sa lupa. Si Dusyo na sinaniba ng mandirigmang engkanto para magawa nitong maglakbay ng malaya sa lugar ng mga tao. Ang paglaho ng presensya ng katawan ni Hasyan, indikasyon na patay na ang mandirigmang engkanto. Ay teka sandali. Kung kumilos ka parang wala kang kasalanan ah. Wala na ba yung sinasandalan mong tangan? Ano ba talagang nangyari? Napasandal si Dusyo sa nakatumbang puno at nagpaliwanag. Ayon dito, bigla siyang dinalaw ng nilalang habang nag-aalay sa lugar. Dahil laganap na sa kanila ang walog. Pero iba pala ang sadya sa kanya ng nilalang. Hindi yung alay, kung hindi ipinagkalob nito ang kahoy na naging sibat at ang kwintas. Ang bunga kala niya ay maganda ang maidudulot ni Hasyan. Kaso matapos maisuot ang kwintas, hindi niya nahawak ang sariling kaisipan. Lahat ng ginagawa niya ay kontra sa sariling pagdikta sa katawan. Naintindihan naman ito ni Baki. Nalaman niyang mabuting tao pala si Dusyo na manipula lamang ang isipan. Natapos na ang labanan. Nakuha ni Baki ang kwintas at ang sibat ni Hasyan. Hindi na sila nagtagal pa sa lugar. Kagad lumisan at nang madaanan si Tatay Juan, sinabihan nitong babalik sila kung saan nakalagay ang lagusan. Nagreklamo naman ang matanda. Ayon kay Tatay Juan, hindi niya na kayang sumama pa sa bukid dahil ikakamatay niya na ito. Sinabi ng matanda na magpapaiwan muna siya sa lugar upang magpahinga. Hindi naman na nagsalita pa si Baki. Pumayag ang binata at kagad nang umalis papunta sa lagusan. Nang makarating bumungad sa kanya ang engkantong si Araya. Gulat na gulat si Baki. Kagad siyang niyakap at hinalikan. Ganon pa rin ang itsura. Walang suot. Nilapag na lang ni Baki ang mga gamit at kumaripas ng takbo. Hindi niya makayanan ang ganong sitwasyon. Ramdam niyang may gustong mangyari ang diwata sa kanila sa liblib na lugar.
Hindi pa natapos ang pagsubok sa buhay ni Baki. Nagpatuloy pa ito, pero hindi na ganun kalala kagaya ng mga napadaan. Mga simpleng reklamo na lang ng mga tao, kabilang ang mga mangkukulam, tulisan, mga lamang lupa na may ginagambala, at sari-saring tao na may masamang hangarin. Hindi tinigilan ng diwata si Baki hanggang sa bumibisita na ito sa tahanan ng binata na siya namang labis na ikinagulat ng mga kapatid. Tila nakatagpo si Baki ng malagintong kutis at ubod ng gandang babae. Ngunit hindi sinasabi ni Baki na ito ang reyna ng mga engkanto. Araw-araw na bumibisita ang diwata, kaya nakakatanggap ng panunukso ng mga kapatid si Baki. Kaya nagpasya si Baki na maglakbay malayo sa tahanan para hindi na siya mahanap ng diwata. Sino ba namang mag-aakala na makakaranas ng kakaibang buhay si Baki? Mula sa pagiging misteryoso ng maisilang hanggang sa nalaman niya ang lahat ng sikreto. Naging magkaugnay sila ng balaw. Nagkaroon ng mga pagsubok. Napalaban sa mga irito. At ang pinakamahirap, napalaban sila sa mandirigmang engkanto. Lahat ng ito nang magkaroon siya ng ugnayan sa maharlikang balaw. Maraming salamat sa pakikinig ng finale ng ating kwento. Nakakalungkot man na ito na yung huling episode ng storya, pero huwag kayong mag-alala. Meron pa tayong mga paparating na series. Pakiantay dahil ang susunod nating series ay tungkol sa mandirigmang engkanto. Salamat. Ang Ninuno.